Amerika nagpadala ng military aircraft sa ayungin. Nagulat ang Chekwa. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Ang video galing dito sa channel ni Ariel TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Ariel TV, nandiyan sa ibaba ang full video link. Pa-click nyo lang po at suportahan natin ang kanyang channel. At muli iniimbitahan ko po kayo na paki-subscribe ang ating channel at hinihingi ko po ang inyong suporta. Paki-like naman po itong ating video ngayon para maayos po natin. Medyo nagka-problema kasi yung ating YouTube channel ngayon. At siguro sa pamamagitan ng pagla-like sa video, ma-retrieve natin yung mga nagiging problema na yan. At pa-like na lang po at suportahan ulit yung ating channel. Alright? Maraming salamat po sa mga bago natin subscribers dyan. Kung di ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Umpisa na natin ito mga babayan. Let's go! Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Amerika hindi pinabayaan ang Pilipinas nagpadala ng military aircraft sa ayungin, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Matapos masaksihan natin ang maiinit na habulan ng Chinese Coast Guard at resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, ay tila hindi alam ng iba na nagpadala din pala ng eroplano ang Estados Unidos sa West Philippine Sea. Grabe, nandiyan din pala yung aeroplano ng Amerika. Sa nangyaring ng maiinit na tagpo na naman sa West Philippine Sea ay tila nakamasid ang eroplano ng Estados Unidos sa nangyayari doon. Ilang resupply mission na ang ginabayan at sinubaybayan ng mga military aircraft ng US ang Pilipinas. Makikita naman natin sa video na talagang paikot-ikot ang eroplano ng Amerika para bantayan ang ating hukbo doon. Bilang pangako na rin ng Amerika sa Pilipinas na tutulong sila sa mga misyon natin sa West Philippine Sea, inilabas na din ang iba pang actual video footage ng mga nangyari sa West Philippine Sea, kung saan actual na masasaksihan natin ang pangbobomba ng tubig ng China sa resupply boat ng Pilipinas. Sobra na talaga ginagawa natin ng China. Grabe yan, Kitang-kita nyo, kung paano bombahin ng China itong mga barko natin ng Philippine Coast Guard. Alam niyo, hindi lang talaga tayo makapalag ngayon dito sa ginagawang harassment na to ng China Coast Guard dahil kung tutuusin, kaya naman nating palagan talaga yung mga yun. Ang nagiging problema lang natin is wala tayong barko na kayang isacrifice po
sa mga ganito nga engkwentro. Ibig ko sabihin, hindi natin pwedeng isakripisyo yung ibangga, no? Itong mga barko na to ng Philippine Coast Guard laban dyan sa mga barko ng Chinese Coast Guard dahil ilang piraso nga lang po, no, ang barko ng Pilipinas. Ganito naman na hinarang po, no? Ito yung naging posisyon ng China at ng Pilipinas. Yung barko po sa gitna, yan yung barko ng PCG na kung saan pinalibutan. At sa banda po roon, no, makikita natin na may mga barko pa, no, sa may bandang dulo po, no. May mga barko pa po doon, no, na sinasabi nga barko rin, no, ng China Coast Guard na hinahabol naman, no, yung supply vessel ng Philippine Coast Guard. Ito, makikita natin dito yung barko po, no, ng malapitan ng mga tropa natin dyan sa Ayungin. Yan, itong rigid hull inflatable boat o RIB na ibinaba ng Philippine Coast Guard wala sa kanilang barko, ang BRP. Grabe, no? Sierra Madre, talagang durug-durug, oh. Sa mga nakalipas na resupply mission ay ngayon lang ulit nakalapit tayo dito sa So yung ibabaw po ng BRP Sierra Madre, nandun na yung mga ano. Narito tayo sa loob. Muling iginiit naman ng Estados Unidos ang suporta nito para sa Pilipinas laban sa paulit-ulit na harassment matapos na muling tangkain ng China Coast Guard at Maritime Militia na harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, kung saan iniulat ng National Task Force on the West Philippine Sea na muling binombahan ng tubig o water cannon ng Chinese vessels ang barko ng Pilipinas at nagsagawa ng mapanganib na maniobra. Kaugnay nito, inihayag ng US Department of State na nananatili kaysa ang Estados Unidos sa kaalyado nitong Pilipinas sa pagharap ng paulit-ulit na harassment ng China sa pinagtatalunang karagatan. Iginiit din ng Amerika ang aksyon ng China ay taliwas sa international law at ipinunto ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa pag-aangkin ng China. Muling inihayag din ng State Department na sakop ng 1951 Mutual Defense Treaty ang anumang armadong pag-atake sa military personnel at sa mga barko ng Pilipinas, gayon din sa mga public vessel, kaya't hinimok ng US ang People's Republic of China na igalang ang kalayaan sa paglalayag na ipinagkaloob sa lahat ng estado sa ilalim ng international law. Nangako naman si House Speaker Martin Romualdez na tataasan ang galokasyong pondo para sa defense sector sa gitna ng patuloy na panghaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng House Leader na parte ito ng policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para protektahan ang mga barko ng bansa sa West Philippine Sea sa gitna ng napaulat na patuloy na panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino, kabilang ang panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply boats ng bansa sa Ayungin Shoal. Dito nangako din ang opisyal sa pagpapalakas ng mga panukalang batas bilang suporta sa pambansang seguridad. Iginiit din ito na ang tinura ni President Marcos na ipagpapatuloy ang pagkamit sa ating soberanya sa West Philippine Sea at dapat depensahan ang bawat pulgada ng ating teritoryo. Sa ilalim ng panukalang pondo para sa susunod na taon, ang alokasyon para sa defense sector ay nasa 282.7 billion pesos o 21.6% na mas mataas kumpara sa galokasyong 203.4 billion pesos pondo para ngayong taon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Alright, so yung mga babayan, no? Sa tingin ninyo, no? Irerespeto ng China, no? Yung mga ginagawang aksyon ng Pilipinas, diba? Wala tayong mapapala dyan sa ginagawa na yan, no? Na puro protesta lang tayo sa UNCLOS, no? Kailangan natin ng isang matibay na solusyon, no? Na pangmatagalan, no? Diyan sa mga ginagawa na yan ng China na panghaharas doon po
sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Especially dyan, no, naghahari-harian sila, no, dyan sa Ayungin Shoal. Diba? Nakikita natin yan eh. Kaya sino ba naman ang matutuwa sa mga ginagawa na yan ng China? Alright, so anong opinion ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibaba at ating yung pag-usapan. At muli, no, hinihingi ko po ang inyong suporta. Pakilike naman po yung ating video ngayon at pa-subscribe na rin po doon sa mga hindi pa nakasubscribe. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Maraming salamat po sa inyo. Shoutouts po sa lahat ng mga bago natin subscribers. Peace. I'm out.